ito ngayon na atin nakita at na-discover, ito ay isang legit na treasure marker or sign na na-found ang items or hinahanap sa karamihan. Ngayon, isang buwan na ito na atin na stagnant dahil ngayon lang natin ito ay pinakita dahil nga sa medyo busy kaunti, ay ito yung atin na found sa mababaw lang kung paano ito, ano ang kahulugan at bakit ito nakuha or saan. Bago tayo magpapatuloy, sana nasa mabuti kayong kalagayan sa minamahal kong subscriber at viewer sa ating YouTube channel na minamahal. Ito ay sa welcome sa Green Discovery Mountain Channel. Kung makikita natin ito na glass na puti at saka may parang jewelins at ito ay para siyang brown at ito ay isang stone na malaki. Ang history nito na atin ngayon nakita ay nag-discover or nag-explore tayo sa isang pools kung saan doon bumabagsak yung tubig at ay ito'y natin nakita at na-detect sa detectors ng hindi inaasahan. Unahin natin ito. Ano ba ang mga kahulugan itong para siyang paa or kung identify natin ng maigi, left foot. Pag binaliktad natin siya ay right foot. Nga ang ibig sabihin nito may pinapahiwatig na unfinished product na hindi pa napoproseso na semi-precious stone or precious stone na itinago kung saan doon natin na-discover ito. At ang susunod naman nito ay itong jewelins. Ewan ko kung ano itong klaseng jewelins nga kasama ito nga tatlo ng makuha ng hukayin ang mga nasa 2 feet sa ilalim ng malaking bato sa side na hindi man masyado siyang isiniksik kung di half lang siya sa malaking bato na kanyang pinaglalagyan. Ito kung makikita natin, ang ibig sabihin nito ay deposit around o sa paligid niya, center. White is a metal elements. At ito naman na brown, parang orange siya, na nag-iisa lang ito siyang glass, ay isa lang din ang kahulugan dito, unfinished product or hindi pa napoproseso na treasure. Itong tatlo, bakit nakuha ito na ano ang ibig sabihin pinapahiwatig? Ngayon, sa real, ito lang ang nakuha na discover natin mga sa ating paglalakbay. Kaya ito ay pinapahanap ay isa itong duplicate nga bago ito makuha, ito muna ang na-found natin. As mayroon na itong video sa caption doon kung paano ito na-recover doon sa area sa atin pag-i-explore. Ngayon, kakaiba itong hugis ng stone. Ayan. Nakaka-discover. Mabigat siya. Sorry. Papaon muna natin.
ito. Ma-identify natin itong rock ay meron siyang ibang hugis sa loob na glasses siya or ano ba ito na iba ang kanyang pagka-hugis. Yan. Ito. Ngayon, ito na ang kanyang duplicate, mga ka-discovers, na kung ordinary ito or nilagay lang ng sabi pa walang halaga, ay dapat kung basura ito, may mga kasamahan ito siya. Pero kung mapapansin natin sa atin pag-analyze ay kwan ito, no? Pieces, iba ito, iba naman siya, iba nito. Kaya may kanya-kanya siyang karakter na ibig sabihin itong mga legit markers bilang treasure sign or marker sa Japanese treasure code book sign and marker or symbol na sa libro ito ng treasure book. Ngayon malinaw itong ating na-found pati itong legit na markers at ito ang kanyang itinuturo na wala ng iba. Ngayon, kung mayroon pa man doon siguro, ay yun ang hindi ko alam dahil ito lang talaga ang sariyal nga nakuha natin sa ating pag-i-explore. Gamitan natin ng itong magnet dahil common na ito sa maraming bato nga namamagnet. Pero siya, mayroon siyang iron content siya. Tama ba yung nasabi ko? Nasa loob pala yung parang may bakal. Ayan, no? Kung ididikit natin ito, subukan natin, no? I-try. Ayan. Ayun, mga ka-discover. So marami mga stone, ang sinasabi nilang black diamond, mga iba. Tatlo naman o apat naman lang pala yung siguro yung klase ng precious stone, yung diamond, no? Yung emerald at saka ruby, yung isa pa. Apat. Yung semi-precious stone, posible ito. Ayan siya. Karamihan sa mga bato, nag-reflect talaga ng ganito, nagdadikit siya. Mayroon siyang iron doon sa loob. Mayroon ito nga parang crystal siya. Pag yung pa-flashlightan. Hindi pa natin gamitan ng flashlight. Ayan, no? So malinaw na atin ngayon testing na maski ako dito hindi makapaniwala na ito pala yung mga sign. Mahirap intindihin itong na-recover natin o na-discover. Sa karamihan, sabi pa, walang naniniwala sa tama. Maraming naniniwala sa hindi tama. So sa atin ngayon nakita bilang nag-explore or nag-discover kung ano ba ang mga markers. So ito ngayon ang ating nakita na legit na kakaiba. Na wala naman siyang doong tinutukoy kundi ito lang. Ito, nang makuha, ito ang kanyang sa ilalim. Marami pa doon mga stone kapagilid, no, na ano na ko sa pagsasalita, sorry mga viewer, subscriber, bago pa yung pagsasalita natin ay minsan hindi perfect, ay tao lamang, pasensya na kung ako ay nagkakamali kaunti sa pagsasalita, ay tao lamang po ako. Okay, continuous, ano na kayang sasabihin ko? Okay, let's go. So ito pala itong atin ngayon na recover
ay last 1 month na ito. So ito ngayon ang ating history about recovery or treasure legit markers na nakuha natin ang counter na yung sinasabi hinahanap o pinapahiwatig nito. Kunin na natin itong dumikit na itong magnet. Okay. Excuse a few minutes, no? Ngayon, paano natin ito naman ma-identify sa ating pag-analyze? Ito'y matagal ko talaga na ito na sinusuri. Dahil nga bakit nakapagtataka itong ganito ang kanyang kasama. Ibig sabihin ay niresearch natin ito sa treasure marker ay pasok na itong tatlo. Na may kanya-kanya ito siyang karakter, istorya. Ito siya is kung talagang sa ilalim ito is travel down ito. Pero nasa west direction to dahil puti. Yung sabi nila nga metal elements. Ito naman na center or bilog, at tawag dito ay center deposit. So saan ang deposit? Ito na. Sa akin lang palagay, wala nang iba. Walang gold, walang dahil dito nga mga unfinished product ito na mga sign pag ganito. Na ito na ngayon ang real nga na found natin. So ngayon, no, kadami dito mga kanto, ayan siya, no, kung makikita natin, ayan. Mayroon siyang dito party na kahalin tulad dito. Kung atin ngayon imamatch, no. Ngayon, itong 1, 2, 3, 4, 5 ay kahawig siya dito sa inukit na battle. 1, 2, 3, 4, 5. May 6 lang pero ito dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan mga ka-discover. Imamatch natin ang kanilang shape. No? Ito mayroon 5 or parang 6. Pero tinanggal nila ang isang kanto or shape para sinadya ito para hindi ito makilala. Nga pag makita man ito sa kahit sino magdi-discovered, dahil nga ang reference dito 1, 2, 3, 4, 5 nga kanto, ito is 5 lang, ito 6. Pero kung atin ngayon i-identify ng maigi, ay match sila. Ayan. No? Yun, ilagay natin. No? Ayan. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi nila na dito nilagyan ng arrow para hindi ito ma-recover nga kanilang pagkabari or tinago nila. Nung magaling sila mag-covered sa para hindi ma-recover kahit man kung sino ang kumuha, maguguluhan dahil ang angle nito ayan parehas. Diba? Ayan, i-cover natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pan-6 ito, pero ang pinapahiwatig naman ito sa dulo ay yun na nga sinabi kanina na unfinished. Ayan, mat sila. Ito, may dulo din ito. May dulo ito na. May dulo rin ito na siya. Ayan. Naka-cross pattern, ayan. Ayan na siya, yung dulo. No, wala nang iba, ito na ang tinutukoy sa duplicate na itong na markers nga atin ngayon na discovered. Tumakbo na ito. Sorry. Sa real, no? Cross pattern din ito, 1, 2, no? Kung atin i-angle. So, sa atin pag-analyze, so,
hindi naman ito 100%, no? Possible nga ito na nga ang kanyang tinutukoy sa ito ang duplicate niya na bottle. Wala naman siya kasamahan na iba kundi nag-iisa lang ito. Magkakasama sila doon sa na-recover na ating natagpuan. So ngayon maliwanag ang atin ngayon na explore nga dito sa bato na ito, itong mga markers, isa lang ang tinatarget. Kung ito ay ating babalikan, ay white is a metal. Sabi niya. Ngayon, ito din metal. Ito din brown. So ngayon, itong bato, may pagka-brown ito sa loob. Dahil nga siya metal, ito na siya na kanyang tinatarget nga may iron. Kasi metal elements nga ito. Going west direction, 270 degrees kung sa compass ito atin i-orient sa mapa. Ito. Box. Talaga west din. Going west. Ito is south direction. Code 9. At ito naman, triangle, east direction. Kung sa 90 degrees itong markers. Ibig sabihin, hindi lang nag-iisa itong bato at mayroong papasibol doon nga nakatanil or sa itinago nila ang deposit sa malalalim pa nga. Hindi talaga makuha. Ang ibig sabihin nito, ito ay pauna lamang. Hindi ito masyado valuable. Di katulad ng mga gold nga ito ay kahit ito sabihin natin precious stone ay di naman ito mabibili, palagay ko, dahil ayon sa atin nakikita sa mga YouTube doon na nagpo-post sila doon sa ibang bansa ay napakarami ng mga precious stone, sako-sako or truck ang kanilang mga precious stone doon. So bali wala na lang ito, hindi na siguro ito papakinggan. Aywan ko lang kung meron ito ngayon na nag-interest sa mga ganitong nakukuha ng mga gemstone. At makikita sa ibang bansa ay napakarami nila mga precious stone, truck talaga. Doon nga ni sa isang nabuksan ko na sa YouTube na ang tiyanggi nila doon sa isang pamilihan ng precious stone ay napakarami, para siyang yung kung sa palengke parang sa isda na napakarami, doon na lang, no? So ngayon ito lang ating na-discover. So ito ang mahalaga ng mga kung anong ibig sabihin nito. Kung sa atin paghahabang discovery, kung hindi tayo ma-research ay hindi natin ito mababasa kung anong ibig sabihin ng kahulugan nitong ng mga markers. Kung mahukay lang ito ng ordinary na hindi siyang bago pa sa history or di siya para doon sa kanyang trabaho, ay bali hindi ito makapag-explain ang isang nakahukay. Pero ngayon ay ito ay dahil nga natin sa ating explore at discover sa pananaliksik, ito lang ang may binigyan ko ng akin analysisyon nga ayon doon sa kodigo ng Japanese treasure book code and symbol. So marami pong salamat sa ating panonood. Sana ito'y atin nakita ay kung mayroon ako pa ditong nasabi na ay hindi naman ako perfecto mag-explain, so pakidagdag na lang po sa inyong kaalaman para mayroon din akong ma-share sa inyong ideya. Alam ko po na mas magaling po kayo diyan. So ito lang ang akin lang ay na-discover ayon lang sa atin nababasa o nagre-research sa mga
iba pang mga sa libro na atin natalakay ngayon. So sa susunod na lang muli na ating pagbabalik, paalam. Marami pong salamat.